Ano, parang mali ng konti. Wrong pin pala yun. Long distance o short distance na mga booking. Siyempre meron siyang disadvantage and Hindi lang isang beses, marami ng beses dito eh. Ba't bawal ba yun? dating mo doon, babalik ka, naka 800 ka na. 60 ang base fare, 8 per kilometer. Ito. Thank you. Salamat. Sisend niya ba sa'yo yung payment sa'yo? Okay na? Sige basta. Salamat. Ayun, mga kabiban mo ito. Nakuha na natin. Ano, Paps? Hindi lang isang beses, marami ng beses dito eh. O di ka nagdadayo eh. Oo. Sasakot ako dito, kailangan ko nagulat ako. Sabi ko, diba nag-isip tayo. Hindi ako 20 minutes sa'yo kasi traffic na dyan. Sayang yun ah. Pangalan mo? Pangalan ko, Ruel po. Ruel. Shoutout na lang sa'yo. Ito, channel ko. Ano, papanood ko nga. Kapanood mo ako? Grab ako eh. Suspended ako sa Grab eh. Hindi ako nakapag-training. Ba't bawal ba yun? Pina-activate ko ulit to. 3 years ako hindi nakabiyahe rito eh. Tagal-tagal din pala. Oo. Kaya na ako dyan. 2016. 2018. Dati ang rate nilala, hindi naman ganito kababa eh. Ang rate dati nilala is 60 ang base fare, 8 per kilometer. Yun ang base fare niya. May double booking pa noon. Oo. Kaya ngayon, patayan na. Sige Paps, salamat ha. Salamat. Comment ka na lang Paps ha. Ayun mga kabiwan mo to, on the way na tayo. So babiyahe tayo ng 59 minutes and 29 kilometers. Bali ang rate na ito mga kabiwan mo to is 232. Pero ang original price na ito mga kabiwan mo to is 132 lang papuntang Rosario, Cavite. Kaya kinuha ko na, sayang eh. Sayang yung plus 100. Hindi natin kailangan mag double book kasi ang deliver natin is computer, pasensya. Tsaka may additional naman na 100 pesos kaya hindi na tayo magdo-double booking. Yun, shoutout nga pala kay Pops. Pati yung customer, yung pick up, kung vlogger daw ako. Vlogger lang tayo with 4,500 subscriber. Wow. Habang papunta tayo sa ating drop off, sa ating first booking, bali pag-uusapan natin kung ano ba maganda, long distance o short distance na mga booking. Ano ba sa tingin yung mas maganda, ano ba yung mas kumikita sa dalawa. Ito, disclaimer lang mga kabiwan mo to, ito is based lang sa aking obserbasyon and experience. So, para sa aking opinion lang ha, halos parehas lang naman din. Siyempre meron siyang disadvantage and advantage. Para sa akin yung long distance is mas gusto ko siya kasi mas malayo nga, kasi kaya long distance, di ba? Mas malalaki yung rate niya at pwede ko siyang sabayan. Isang booking mo pwede ka mag double booking, so isang takbuhan medyo mas malaki yung kita mo and malayo and nakakagala ka. Sa akin kasi mga kabiwan mo to, mas gusto ko yung long distance, pero okay din sa akin ng short distance. Pag merong short distance na maganda, yung kinukuha ko yun, pero mas prepared ko yung long distance kasi nga dati akong food panda, dati akong Grab rider, pero lalamove muna ako bago ako nagpanda, bago ako nag-Grab. 3 years akong huminto kay Lalamove and then ngayon bumiyahe ulit tayo kay Lalamove. Based sa aking experience, kahit noon pa naman naglalamove ako, talagang malayuan ang binabanatan ko, tapos double booking na ng double booking. Kasi mas feeling ko mas mabilis akong nakakakuha kasi gaya nga na sinasabi ko mga kabiwan mo to, nasanay ako na dati akong nag-Grab ako. So yung araw-araw na pinupuntahan mo, yung araw-araw na ruta mo is dun lang mismo sa between the city. Dun ka lang, hindi katulad dito kay Lalamove. Para sa akin mas maganda kasi yung long distance, kasi nga makakapasyal ka, isipin mo habang nagtatrabaho ka, syempre kumikita ka ng pera, nakagala ka pa. Marami na ako napuntahan na lugar na hindi ko alam na doon ko pa lang napuntahan dahil sa Lalamove ko. Kaya gusto ko yung long distance. Pero depende yon, syempre mga kabiwan mo to kung saan yung trip talaga. And yung short distance naman, kagandahan naman siya short distance kasi mabilis ka kumita. Pick up drop lang talaga. Kung ayaw nyo lumayo talaga, short distance ang tirahin nyo. Pero para sa akin kasi mas prepared ko yun kasi tagal ko, 3 taon akong bumiyahe ng Grab tsaka ng Food Panda, dun lang yun at yun lang din. Although mas malaki yung rate nila
compare kay Lalamove. Pero ganun talaga ganun talaga yung sistema wala tayong magagawa doon syempre, di ba? Kaya kung tutusin, mas mataas ang fare ni Grab compare kay Lalamove. Pero okay lang yon, matagal na naman ang issue yan. Ang importante kahit paano, kay Lalamove kasi ang kagandahan kay Lalamove, kahit saan ka mag-drop pwede kang pasukan ng booking. Tsaka walang patay na oras kasi si Lalamove compare dun sa mga ibang platform. Kaya yung mga food, pagdating na mga alas 12, alauna, yan, medyo tumal na yan. Pero kay Lalamove, dire-diretso. Buti nga ngayon, maganda na kay Lalamove ngayon Kasi dati, konti lang ang booking ni Lalamove. Ngayon, marami na rin. Kahit saan ka na magpunta, maganda na. May makukuha ka na. Hindi katulad dun sa dalawang platform na yun, sa mga food, gaya kay Grab, kailangan mo magpalakas ng account para pasukan ka ng booking. Pero kay Lalamove, once na nag-top up ka, bibigyan ka ng booking ni Lalamove kahit saan ka magpunta. Yun lang ang kagandahan kay Lalamove. Syempre, meron ding rating kay Lalamove, pero madali lang naman, basta wag ka mag-cancel, madali na yun. Pero papasukan ka pa rin naman. Tsaka kahit 100 lang, top up mo, walang kaso ron. Hindi ka tulad sa ibang platform, gaya ng Grab. Kay Grab, magtatap up ka ng malaki para pasukan ka ng pasukan. Kay Lalamove, hindi. Basta may 100 yung cash wallet mo, yung top up mo, pwede na yun. So yan mga kabiwan mo to, yun ang para sa akin, mas prepared ko talaga long distance. Yun nga lang, pagka kumukuha ko ng booking na gano'n, medyo matagal nga lang makakuha. Kasi syempre mamimili ka, tapos ang disadvantage noon, minsan mahihirapan ka naman ng kumuha ng sabay. Pag sa drop off mo, minsan hindi mo alam kung papasukan ka ba ron. Yun yung minsan na disadvantage yan. Kasi may mga lugar na talaga sobrang alanganin na hindi mo kabisado kung saan may booking. Ayun, maghahanap ka muna ron, tatambay ka. Pero ako ginagawa ko mga kabiwan mo to, once na nag-drop ako, kung saan ako nag-drop, aalis lang ako doon ng mga at least 1 kilometer o 2 kilometers simula doon sa drop off ko, doon ako tumatambay. Pag mga 15 minutes, 20 minutes, wala pa, lilipat ako. Pero pag nakapapansin ko naman na may pumapasok doon sa lugar ko, wala naman problema. Kasi sa akin naman mga kabiwan mo to, yung account ko naman is pinapasukan siya kahit mga 10 kilometers pataas. May pumapasok nga sa akin na mga 17, 18 hanggang 20 kilometers doon sa location ko. Kaya kung within that area lang naman, sigurado naman papasukan tayo. Tsaka syempre pag nakakuha tayo ng booking dun sa lugar kung saan tayo nag-drop off ng long distance, syempre pag nakakuha tayo long distance uli, pabalik ulit tayo. Yun, double book uli kukunin natin doon para dalawang takbo, isang balikan lang tayo, malaki na kinikita natin. Kaya nga minsan mga kabiwan mo to, pag ako tumatakbo ng long distance, minsan dalawang balik lang, okay na ako ron kasi minsan ang isang papunta mo nasa 100 plus o kaya 200, dalawang 200, so 400 na yon. Pagdating mo doon, babalik ka, naka 800 ka na. Pagdating ko doon sa lugar ko at maaga pa, doon ako mag-iikot kahit mga pa isa-isang daan lang, 80, yan, kukunin ko na yan. Di na ako lalayo doon sa area ko hanggang maka 1,000 lang ako. Hanggang magawa ko is ma-secured ko yung 1,000 na less na yung tinap up ko, less yung gasolina, siyempre less yung pinangkain ko. Ayun yung diskarte ko. Basta kailangan ma-secure ko yung 1,000 na sa ngayon kaya pa naman kaya pa naman yun. Kasi gaya nga sinasabi ko, ibang-iba noon sa ibang-iba yung booking noon sa booking ngayon. Kasi yung booking ngayon wala nang kalaban si Lalamove. Hindi katulad noon na ayun, sabihin ko na si Mr. Speedy. Kaya ako umalis sa Lalamove noon dahil dyan kay Mr. Speedy na yan. Pero next time kung gusto nyong itakil natin yan, is comment lang kayo. Kasi si Mr. Speedy noon mga kabiwan mo to, is binaba niya ng gusto. Dati ang per deliver kay Lalamove is ang base fare niya is 60 pesos, tapos ang per kilometer niya is 8 pesos. So malaki talaga bigayan noon kay Lalamove. Kahit isang booking lang solve ka na. Kaya yung dating tinatakbo ko simula Dasma hanggang Tagaytay, dati 300 plus yun, pero double booking ako lagi. Papunta ko pa lang 600 na pag nagdo-double book ako. Tapos pagbalik ko 600 uli, edi 1,2 na agad yun. Tapos doon na lang ako sa amin. Ganun lang yung biyahe ko noon. Nakakasurvive ako. Pero nung dumating si Mr. Speedy at sobrang baba ng fare niya, grabe. Binaba ni Lalamove kasi nga competitor kailangan nilang mag-adjust para masurvive yung company. Tapos dumating si Borso. Pero wala na naman na si Borso Ibig ko sabihin hindi naman siya naging threat. Si Mr. Speedy lang talaga naging threat talaga noong time na yon. Kasi grabe ginawa ni Speedy noon. Tapos yung Grab naman, Grab Express naman, so hindi naman din ganun kalakas. Si Lalamove talaga, pagdating sa Express, si Lalamove talaga ang
kilalang kilala si Lalamove ang number 1. Tsaka maganda si Lalamove ngayon kasi nga madami na yung booking niya. Kahit saan ka mag-drop, kahit anong oras may booking na siya. Hindi katulad noon talaga na may mga patay na oras na walang booking. Ang dami ko nasabi mga kabiwan moto, wala pa tayo din sa drop off natin. Traffic kasi yun. Pero sa inyo mga kabiwan moto, depende pa rin sa inyo. Syempre kung ayaw nyo naman lumayo, short distance yun para sa inyo. Pero kung gusto nyo naman yung malayuan, di doon kayo sa long distance. Ako ginagawa ko naman yung mga long distance na yan pagka maaga pa. Kaya lumalabas ako ng maaga para makapag long distance ako. Tapos pagbalik ko ng after lunch, doon ako sa amin. Doon ako sa malapitan na lang ako. So ganun yung diskarte ko. Effective naman, kaya pinagpapatuloy ko lang. Kasi syempre ayaw ko rin naman kasi na laging doon na lang at doon na lang yung lugar ko Kaya ako naglalamove para iba-ibang lugar yung mapuntahan ko. Kahit noon pa naman, yun talaga gusto ko kay Lalamove. Kung saan saan ako nakakapunta, grabe. Yung mga pinakaliblib na lugar napupuntahan ko. Kaya nakakatuwa din. Ayan mga kabiwan moto, malapit na tayo sa drop off. Dito ako sa Tejeros Convention. Tagal ko bago nakabalik dito. Dito ako dati nag-area mga kabiwan moto Sa financing ako tatrabaho. Ingat kayo rito mga kabiwan moto. Yung mga sa financing dyan, grabe, daming pasaway dito. Daming balasubas dito. Ayan mga kabiwan moto, dito tayo sa drop off. Hanapin natin si sir. Hello sir, sa Lalamove po. Ako, kuya, nakita ko yung pin. Parang mali ng konti. Atras ka nga, balik ka sa may dire-diretsong daan lang. Dire-diretso ka lang ng konti. Pakabsu ako? Papapuntang kapso ko. Sige sir, salubungin mo na ako sir. Malapit naman na ako. Nandito na pa ako sa labas. Okay, salamat. Wrong pin pala yun si sir. Pipicturean ko lang sir ha, katunayan na ano. Binili niyo sa kanya? Ano yung personal na gamit niya? Oo, sa kanya, personal niya. Magkano bili niyo? Ano yun 6-7? Ready na. Ano, pang work from home? Hindi, pang piso note ka. Papapisanet mo. Nahin ko na muna to sir. Sige sir, ano mo muna sir? Wala na sir. Pa-double check sir ha. Wala na. Iniwan ko na yung karton. 230 to sir. Salamat po. Ayan, kabiwan mo to. Sir, parate na lang po ako ha. Salamat po. Ayun, diskarte yung mga kabiwan mo to. Para tumaas yung rating nyo as driver. Yun, mga kabiwan mo to. Nakakuha tayo na pangalawang orders natin. Wala pang 15 minutes. So malapit lang to. 2 kilometers lang to. Simula dun sa pwesto ko. 1.3 kilometers nga lang ang layo sa akin mga kabiwan mo to mga kabiwan mo to. Ito dadalhin natin. Isang box ng milk tea supplies. Baka hindi na tayo makapag-double book na ito mga kabiwan mo to. Kasi malaki to Diretso na natin to. 133 naman to. Okay lang. 21 kilometers. Ayan mga kabiwan mo to. Di na natin sasabayan. Bigat. Hingal ako. Ayan mga kabiwan mo to, babiyahe tayo ng 22 kilometers at abot ito ng 49 minutes. Bali simula dito sa Tansa Public Market is babiyahe tayo ng Maragondon. Bali ang fare nito mga kabiwan mo to is 133. So sasabayan ko sana siya, kaso malaki, isang box, kaya hindi ko na sinabayan. Hanap na lang ulit tayo dun mamaya, tapos tignan natin kung makakakuha tayo sa Maragondon. So ito maganda dito mga kabiwan mo to, kay Lalamove, kahit saan ka mag-drop makakuha ka ng booking. Yun mga kabiwan mo to, umalis tayo dun sa Maragondon kasi 30 minutes na hindi tayo pinapasukan pabalik tayo ng Panaik. So yun lang, pagka long ride, pagka liblib yung napuntahan mo at walang booking doon, yun lang ang consequence doon. Pero okay lang, ganun talaga. Hindi tayo nakachamba ron. Yun mga kabiwan mo to, nakakuha tayo ng order natin di papuntang Tansa. 1.9 kilometers yung layo natin sa pickup. Naghintay tayo ng almost 45 minutes. Patry natin kung makasabayan natin to. Kandila lang daw ang ipapadala. So hopefully, boss, dito daw Manteban. Kandila daw baka dito sa loob. Pwede ako pa mark dyan? Salamat boss Saglit lang naman. Tawagan ko lang. Ayan mga kabiwan mo to. San Pedro Laguna pala to. Akala ko Tansa. Nasa yung San Tansa ko? Ayan mga kabiwan mo to, titignan natin kung masasabayan natin to. 13 to San Pedro. Ayan, pauwi na tayo mga kabiwan mo to.
Pagod ako. Napakainit kasi mga kabiwan moto. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kabiwan moto, nasa sa inyo pa rin kung anong gusto ninyo, kung gusto niyo ng long ride. Para sa akin parehas lang naman din eh. So depende lang talaga sa inyo kung gusto niyo bumiyahe ng malalayo o kung gusto niyo malapitan lang, nasa sa inyo pa rin yon. Hi guys mga kabiwan moto, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. And always remember mga kabiwan moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye.